Q S T U B W X Y and Z. Oh, clap your hands, me. You know how to comb your hair? Can you comb your hair? Wow! Brush your teeth. Wow! Wash your hands. Wow! Very good. Say it muna, be. Say ah. Say mo muna, be. Ah. Ay, ayoko na. Hindi na magdidi. Ah. E-I. O-U. Ba. Baby. Bobo. Ka. Keki. Koku. Da. Daddy. Dodo. Ga. Gegi. Koku. Wow, very good. Clap muna, mama. Where is your nose? Wow. The teeth. Tongue. Neck. Head. Hands. Armpit. Elbow. Where's your elbow? Ay, you have an elbow. Wow, elbow. And the ears. Wow, hair. Where's the hair? This is the hair, kalbo. Tummy. Where's the tummy? Tummy. Wow, tummy. The toes. Where's the toes? Oh, wow. The pim-pim. Wow. Very good. Where's mama? Oh, you see the mama in the video? Where's Tinay? Where's Tinay, Pau-Pau? Where's Pau-Pau? Wow, kita niyo din si Pau-Pau. Love you. Mama? Where's Daddy? No. Daddy. Say hi, Daddy. Hello. How are you? Anong oras pasok mo bukas? Wala pang announce. Wala pang announce kung may pasok? Yeah. Bakit ma? Parang bakit mayroong ano? May ano ba? May ang tawag nito? Bakit i-announce pa? Ibig sabihin may suspension ba na magaganap? Di ko lang sure pa. Kasi Kung may wala namang ano eh, wala namang kuwan yata eh. Kasi pag may pasok, nagbebenta ko. Yan. Oy, sa ano yan ha? Sa Tira to ni Kuya. Oo. Ilan ba ang nagawa nila pala? Ako nagpapak. Oo, ilan nga, ilang supot? Ano ata, 19. 12. 19 po. Nakalimutan. 19 packs. 19 packs, so may natirang 3. Pinabenta po ito ni Kuya kay kaibigan niya. Kay Charles. So 16 ang binta. Magkano isang ano niyan, supot? 50. 50 pesos. Malaking bagay din kasi. Yung po mga ka-business, yung isang mapagpalang gabi, ano, mga ka-business namin minamahal. Yung negosyo, akin ang anak, patingin niya ako na, isang yung isa lang. Mga ka-business, ito po yung bagong negosyo ni Dodon. No? Ito po. Ayan o. Kuya Kins, banana chips, no? Banana chips. BCC. Kuya Kins, BCC banana chips. Banana cracker chips. Banana cracker chips. Yung ayun palang ibig sabihin niyan yung BCC. Yan po mga ka-business, itong negosyo ni Dudong na ito ay panibago uli, no? Panibago uli mga ka-business. Ito yung pinagkaabalahan niya ngayon. Dahil mabilis din ang dispose, no? Madali lang. Kanina ang nagawa daw nila ay mga nasa 19
packs lang. Kasi na parang paspasan lang itong pagkagawa nila kanina. Kasi gawa ng... Hindi po kanina yan. kahapon? Nakaraan pa po. Ay, nakaraan pa? So, ibig sabihin, kahapon nga, Sabado. Kahapon nila ginawa to. Ano ba talaga? Hapon mo. Ang alam ko kahapon, anak eh. Kahapon nila to nagawa. O kasi, nakita ko sila kahapon dyan eh, na sila dalawa ni Yasyo. Then, ngayon ibinenta. Tama? Oo. Kasi nga kahapon, nakita ko sila dyan, busy sila mga ka-business dahil dito. Kasi gumagawa sila. Pagkatapos ay, ang pagbenta ay kanina lang. Kasi nga busy din. Kasi nasa church din sila kahapon. Tapos ngayon, church din ulit. May mga activities din silang ginagampanan, kaya hindi masyado nila natutukan to. Kaya ang ginawa nila kahapon, sa pagkakaintindi ko mga ka-business, is nag-ano sila, nagkuskus, ano ba tawag dito? Nagagayat, ano ba tawag dito ba? Yung ginagayat nila mga ka-business, may gayatan nito eh. Dalaw sila ni Yasyo, tinulungan siya ni Yasyo. Then si Kia tumulong din mag-repack. So kunti lang, alam ko nga kunti lang talaga ang nagawa nila kahapon kasi ano nga, tag nito, busy din kasi sila, hindi sila gumawa ng marami. So bukas na naman to ulit mga ka-business, ay gagawa na naman to sila mga ka-business naming minamahal. Yun, ang negosyo na to ni Dudong, mabilis lang siyang mabenta mga ka-business, itong banana chips, no? Iba-ibang racket ng pinasok ni Dudong. Noong nakaraan, yung mga RTWs naman, yung mga uso nga, yung mga pantalon na tila baga mga bill bottom, yung sa baba, yung malalaki ang ano, yung sabi nga nila, yung nakakapatay daw ng ano eh, yung mitsa. Yan ang gusto mga pantalon na naman ngayon eh, sa mga kabataan na nakikita ko. May mga tatak, ano, yung nakita ko nung nakaraan. Bisuki ba yun? Mga ganung tatak. Basta yung mga uso ng mga kabataan ngayon, nalawlaw ang ibaba, no? Baggy pants. Baggy pants ba tawag nun? Yun, baggy pants. So, tapos nun, nag-iba naman ang naisip ni Dudong, ito namang banana chips. Dito siya nakatutok sa banana chips ngayon kasi sandali lang talaga ang pera. Pag nagawa niya itong araw na ito, magsimula siya ng mga alas minsan launa siya nagsimula eh, ganon, o kaya alas 12 ganon. Pagdating ng hapon mga 3 o'clock ilalako na nila yan kasama si Yasyo. Nung nakaraan ang nabenta nila is 40 pieces ba yun? 40 packs ba yun? Basta dami mga ka-business. Tapos 50 ang isang packs nito is 50 pesos po yan mga ka-business ang bintahan ni Dudong dyan. Pa yung iba maabot siya ng 1K minsan. Sa isang araw, yun nga, sa isang araw minsan naka 1,000 siya. Nung mga nagdaan pa, matagal-tagal na ito niyang sinimulan eh. May 2 weeks na, no, mga ka-business. Nung mga nakaraan din, natanong ko siya, ang kita naman niya 800. Di makaparehas kasi depende sa dami lang yung kanyang gagawin eh, na nagdepende lang sa dami. So sabi ko, nakita ko rin, sabi ko maganda yata. Ang una nga nitong supot, hindi ganito eh, hindi ganito brown. Ang nakita ko nito noong una ay may pagka-silver, no? May pagka-silver ang dating. Ngayon binago niya, ginawa niya na itong ito na, yung supot na yung ano natin, papel na ito na makinis. Pero maganda siyang tingnan. Tapos nagpagawa siya ng sticker. So ngayon mga ka-business, sabi ko sa kanya, maganda to kung makapagparami tayo nito, then para legal gawa tayo ng kuha tayo ng DTI. Mas maganda pa may DTI ka para sure ball. Wala bang ano, talagang registered ka talaga ang negosyo mo, bagaman konti lang ito. So, mas mainam din yung ma-registered. Pero sabi niya, wag muna daw. Ikaw, pero ang yun naman, sinabihan ko lang siya na pwede nating sa DTI yan para legal ka kasi may sticker ka na eh. Kasi naka na siya sa mga kabisya map sa Facebook.
naka-ano na ito, naka-post na po sa Facebook yan, yung negosyo na yan. Then at ang dami siyang pinasok, tapos yung nga yung car agent, no? Nagka-car agent din siya. Ang totoo nga niya, nakapagpabinta siya ng sasakyan. Tapos yung sa mga baggy pants, no? Mga RTWs and then ano pa ba yung mga nakaraan, yung buy and sell siya ng bike. So ang dami niya nang pinasok. Pero dito siya nakatutok ngayon. Dito siya parang naano siya dito. Nagugustuhan niya itong negosyong ito, mga ka-business. Sabi ko naman sa kanya, wala namang imposible kung talagang i-career niya ng husto itong negosyong ito. Wala namang problema, mga ka-business Kasi maganda rin naman talaga, mga ka-business namin minamahal. So napakalaking bintaha kung ito'y matutukan talaga to. Kasi nakita ko naman, ubaga pagdating ng hapon, pira na kagad, sandali lang, ilang oras lang, alas 3, alas 4, alas 5, mga halos mga ganung oras lang, mga 2 hours lang, naka 800 na siya, minsan naka 1,000 siya, talang oras lang yon niyang tinarabaho. Kumbaga, hindi lang, kung isasama na siguro natin yung pag-asikaso lahat niya, mga kuan din, mga nasa 4 to 5 hours niyang ginawa. Mga ganon po, mga ka-business. So yung 5 hours na yon, kasama na yung pagbibenta, nabinta na, lahat na. Kumbaga na-dispose na sa loob lang ng 5 oras, no? Mga ganong oras lang. Sandali naman kasi trabahoin ito kung tutusin tinulong-tulungan naman din siya ng mga kapatid niya kasi wala namang ginagawa yung si Yasio. Wagka na sa hapon dito na yun kasi ang pasok ni Yasio ay mula umaga, tapos pagdating ng tanghali andito na yan. Si Kia ganun din. Kaya kung minsan pagka nakita sila ni kuya niya dyan, tinutulungan ni Yasio, pati si Kia, yan, naglatag sila ng lamesa doon. Tapos sila ang dalawang magkapatid na nagtagasupot, si Dudong naman ang tagaluto. So yun po, mga ka-business, lumipat ako ng pwesto, mga ka-business, kasi naiingayan na si Tinay doon, mga ka-business namin minamahal. Naiyak si Tinay, mga ka-business namin minamahal, kaya dito na ako lumipat, no? So matuloy ko lang, mga ka-business, yung yun nga, yung bagong na pinasok ni Dudong na negosyo ay para sa akin napakalaking tsansa na lumago siya. Kailangan lang natutukan talaga ni Dudong yan, mga ka-business. Kasi batay sa aking sa aking mga pag-aanalisa, kapag kayan ay mapapaganda pa talaga niya, no? Kumbaga, kasi sa ngayon, di pa natin masasabi yung mga mamimili kung yan ba ay patok ba sa kanilang panlasa. Pero batay naman sa aking obserbasyon, sa bawat gawa niya ay buminta naman, mga ka-business. Ibig kong sabihin, wala naman siyang wala naman siyang gawa sa bawat araw na hindi talaga naubos, maliban lang ito ngayon na may 3 pirasong natira. Pero nung mga nakaraan, as in ubos talaga, mga ka-business. Hindi rin siya gumagawa na sobrang dami. Sabi nga niya, yung ano lang, kumbaga, yung kaya lang sa maubos talaga sa maghapon, no? Pero ngayon may natira siya. So okay lang. Kumbaga yan ay tubo naman na niya na yan. Tubo niya na yan. So ang akin lang dito, mga ka-business, sana itong negosyo na to, kasi sa napakarami na rin pinasok ni Dudong na iba't ibang mga pamamaraan na pagkakakitaan, no? Magsimula pa noon, nag-dishwashing, nasubukan niya na, benta ng mga sapatos, nasubukan niya na. Then nag-buy and sell siya ng bisikleta, no? Doon sa bisikleta, nagagandahan din ako doon kanya lang, malaki ang puhunan ng kailangan. Malaki ang puhunan. Sabi ko sa kanya, medyo malaki ang puhunan, pero sabi ko, kung kaya nyo namang paikutin yung pera, kanya lang, dumating yung pagkakataon na nagamit din nilang pera. So, naubusan sila ni Yasio ng pampuhunan, mga ka-business. So,
So, nag-iba. Pumasok sa mga yung sa mga damit naman, tawag nito, mga polo, yan, mga polo. Tapos yun nga yun, yung baggy pants, no? Na nasubukan niya rin. Kaya lang, medyo malaki nga talaga ang puhunan doon. Hindi ka mukha nito. Ito nga yung banana chips ay magkano lang ang pinupuhunan niya sa madalas dyan. Ang sa pagkakalam ko ng mga nakaraan, namuhunan siya ng 300 to 400 yata yun, yung naging puhunan niya. Tapos ang balik ay buminta siya ng mabot na 1,000. So meaning, kung may 300 man yun o 400 ang kanyang naging puhunan, di may 600 siya. Pero sabi niya, anong nakaraan, tinanong ko siya magkano na ba yung tubo, pinakatubon, pinakalabas na yung puhunan. Sabi niya, naka 800 niya daw siya. Sabi ko, okay na rin kasi sandaling oras lang po sandaling oras lang, para ginagawa niya lang itong libangan, tapos yun, pagka natapos niya ng maluto, may mga kapatid niya man niya ang tumutulong, benta na sila, ikot-ikot na sila dito sa loob lang ng Tierno ba. Maya-maya lang, nakita ko wala na, ubos na yung paninda nila. Sabi ko, ang bilis Sabi niya, ganun lang talaga daw ang negosyo. Hindi mo kailangan yung bang tenga-tenga, yung bang natitenga, ayaw niya ganun Hindi siya bibira ng maramihan. Pero sabi ko sa kanya, ang naisip ko dito, sinabi ko sa kanya to hindi ko dong ano kaya, kung ang ganyan mong negosyo na yan, banana chips, i-try mong i-alok doon sa yung mga convenience store, mga convenience store, mga halimbawa, shall we say, for example, yung mga Dali store, yung mga ganun, o kaya Osave, maglagay lang siya doon ng mga, pagpalagay natin, maglagay siya doon ng mga starting 20 pieces, sample, doon pasample niya doon sa mga ganung convenience store. Try lang, tapos maglagay din siya doon sa ganito. Kung just in case na hindi man siya mabenta within mga how many days, pwede niya kuhanin yun, pull out. Parang ganun lang muna, kumbaga magbigay lang siya ng sample muna doon. Yan ang ibig kong sabihin sa kanya. Sabi ko, try mo kaya na i-display lang doon sa na yan. Kumbaga wala namang bayad So try pa lang naman yun kumbaga baka sakali lang kausapin ba niya, sabi ko sa kanya. Mag-display siya. Kung sakali namang hindi buminta doon, edi pwede naman kuhanin yun pull out. May mga ganun Depende sa pag-uusap nila doon sa manager, kung anong pag-uusap nila. I-try lang, malay ba natin na yung benta na yung kanyang display na yun doon malay ba natin sa buong maghapon, hindi nga inabutan ng maghapon naubos. O di siyempre masasabi ng manager yun, naubos yung display mo, baka pwede mo padalhan mo ako uli. Doon magsisimula yun sige, dalhan mo uli ako ng 20 uli. Bigyan mo ako, displayhan mo ako dito ng 20 uli. Yung ganun. Kaya sabi ko sa kanya, mas mainam talaga kung makakuha siya ng DTI, just in case na may ganung senaryo na yung batay doon sa binanggit ko sa kanya, kung gawin niya, hindi at least mayroon siyang DTI. Baka pag hinanapan kasi may DTI ka ba, di siyempre okay na, mas maganda yung sure ball. Tapos basta yung mga ganun po lang naman naisip ko lang sabi ko, ano kaya kung i-try mo. Pero ngayon di niya pa ginawa kasi pa nga kumbaga pinakiramdaman pa raw niya. Sabi pa, huwag muna kasi pinakiramdaman ko muna kung ano ba ang mangyari, kung okay ba o hindi. Sabi ko, tayo din, mag-observe din tayo dyan sa mga gawa mo. Obserbahan din natin kung siyempre yung tatangkilikin ba talaga, kasi ang tao pagka magustuhan talaga yan, babalik-balikan yan babalik-balikan yan. Naka-business. Ang ko dito sa kanya, na ipa-improve niya pa yung pamamaraan. I-improve niya pa.
Bagaman sa ngayon kasi ang ano niya, ang sistema niya kasi ngayon, lako-lako lang sa mga bahay-bahay, no? So, malaking bagay din yon kasi nabenta siya kaagad, di ba, no? Pero sabi ko nga, why not kung i-try natin sa mga convenience store, no? Magandang ano ito, magandang klase kasi pinaganda niya pinalagyan niya na ng sticker eh. Sinong unang umpisa niya dyan, walang sticker na ganyan, tapos hindi ganyan nasupot. Yung may pagka-silver ang dating, tapos walang tatak. So, hindi, para sabi niya, parang hindi, ano daw, gusto niya daw pagagandahin, hindi raw magandang tingnan. Sabi ko, ikaw. So, tinaray niya, kaya ito na nga ang naging resulta ngayon. Na, ito na nga yung naging supot niya. Maganda eh. Kahit ako, nagaganda na ako sa, ano niya eh, sa packaging niya eh. Maganda yung packaging niya eh. So, yun lang naman yung akin, mga kabisnes, na sana, magtuloy-tuloy yan. Iawa ang Diyos kung, sabi ko nga, baka sa negosyong ito na yung magpapaangat sa atin. Sabi ko sa kanya, baka sakali, pala rin, baka yun ang yung magpapaangat sa atin. Pag gumanda talagang takbo niyan eh. Kung sakasakali man, may awa ang Diyos, hindi maganda, hindi ho ba? Kaya sabi nga niya, try lang daw. Kung ano nga lang daw pinasok niya, try lang ang try hanggat ano, kung saan daw siya tutugma o saan siya tatama talaga sa kanyang pagninegosyo. Si Dudong kasi negosyo ang kanyang ayaw niyang yung mamamasukan. Ayaw niya. Sabi niya, negosyo ngayon ang pinapunta rin ako. Kasi gusto ko balang araw magiging successful na negosyante, yun sabi niya. Business minded siya eh. Wala namang masama eh. Kung talagang yun ang gusto mo eh. Ikaw naman ang magdadala sa kinabukasan mo, ikaw magtahak yan. Tahakin mo kung ano yung pinakamaganda. Kung ano yung pinaka-the best para sa'yo. Tama yung sinasabi mo, hindi ka nagsasawang maglikha ng iba't ibang mga produkto na kung ano yung naisip mo na para maibenta, no? Basta't hindi lang, sabi ko nga basta't hindi lang nakakalason yan eh. Abay, bakit hindi? Basta ang mahalaga lang dyan na tsakin mo lang din yung mga produkto na yung talagang maging kaaya-aya din o presentable, no? Ang katulad yan, pinaganda niya nga. So, okay yan. Tsaka yung naman, natikman ko naman yan mga kabisnes. Iba-ibang flavor ginagawa niya eh. May mga flavor na, anong klaseng flavor ba yun, anak? Si Daskia. Anong flavor yung mga nagawa ni kuya mo? Barbecue, caramel, sour cream, cheese. Yun lang, 4. 4. So may 4 na klaseng flavors, no? Mga kabisnes. Siya ang ano niyan eh, siyang may pakana niyan eh. Di sana magtagumpay si Dudong sa ganung larangan ng negosyo. Sana pag-pray natin mga kabisnes magtagumpay siya dyan sa negosyo niyang yan. So yun lang po mga kabisnes, no? God bless po sa ating lahat mga kabisnes na minamahal. Kaunting lang ito, no? Kaunting pagpapabatid na ito may panibagong negosyo na naman si Dudong na pinasok, no? Sana magtagumpay. May awa ang Diyos. So God bless po sa ating lahat mga kabisnes na minamahal. Please support Kabisnes Official, Papa Dens TV, Kabisnes Family, siyempre Mrs. KB Official, at sa mga kagwangs. Ang iyong abang lingkod, mga kabisnes namin minamahal, Kagwang Buknoy Official. Alright? Maraming salamat po sa mga vlogs na inyo pong tinatangkilik mga kabisnes. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye. Birabanat lang po tayo mga kabisnes namin minamahal. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan,
pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dim, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dim, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dim, Steve,